Okay? Harap dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Sabahon her. Very good. Okay, mabo. Okay. Bago natin sisimulan ang ating aralin, basahin muna natin ang ating layunin. No? Layunin, ang gusto natin maabot sa ating aralin. Okay, basahin natin ang sabay-sabay. Una, define the cargo. Define the cargo. Give the importance of the cargo. Give the importance of the cargo. Okay. Yung ating aralin is basahin. Okay, pero bago yan class, bago natin tatalakayin ang ating aralin, sabay-sabay muna natin basahin ang sino bang gusto magbigay ng dua para mabigyan ng baraka ang ating pag-aaral. Okay? Tawagin natin si Mujahid magbigay sa atin ng dua. Okay. Sino ba ang wala dito ngayon? Lahat ba? Okay, very good. Lahat nandito. Okay. So, alam na natin, ang ating kalilungkuhin sa klase, dapat makinig ng mabuti. Pangalawa, basahin, be inactive. Be inactive and ready to work when class starts. Dapat daw nasa upuan lang tayo, wag sige, labas. Pangatlo, ano ibig sabihin? Raise your hand to speak. Okay, dapat itaas lang ang kamay. Wag magsabi, ma'am. Wag gano'n na. Itaas lang kamay kung sino ang gusto sasagot. Pang-apat. Respect and speak teacher by using kind words and gentle prayer. Okay, dapat igalan natin ang isa-isa. No? Okay, wag mag-tukso sa klase. Okay. So, bago natin sisimulan class, basahin natin na sabay-sabay ang mga salita na nakita ninyo. Okay, read the word for the following words. Go! Dinner, obligatory, worship, blessing, charity. Okay. So, yan yung mga words na ating babasahin. Ngayon, class, upang mas maintindihan natin ang ating aralin, ang ating paksa, mayroon tayong activity. Sabi dyan is, connect the word to a picture. Nakita niyo ba yung picture dyan? At mayroon dito na nakapaskil sa pisara ng mga larawan. Okay, buksan na natin. Kung kayo ba dyan ang larawan? Okay. Mayroon ba dyan nakita na larawan? Okay, sige. Buksan natin kung kayo ba dyan. Itong nakakaskil. Okay, ngayon, ano sabi dyan? Connect daw natin ang mga word na iyan at dito nakalagay sa pisara ang mga salita. I-connect natin sa larawan kung saan ba siya nararapat. Okay, sige.
Punta sa harap ang gustong mag-connect. Okay, sige gusto. Okay? Pahal. Huwag ka ng isang salita na nakapaskel at i-connect mo sa larawan kung alin ba dyan. Okay. Saan mo ba? Sino ba? Mujahidin. Mujahidin. Dahil magkapipis na ka ako Sino ba? China. Sige, dali. Ilagay kung saan sa dapat ilagay. The last one, sino? Okay. Fatima. Okay. Tingnan natin kung tama, kung tumpak ba ang salita sa larawan. Okay. Ano ito? Basahin na? Okay. Tumpak, hindi? Okay. Tama. Tumpak. Pangalawa, basahin? Ibig sabihin, ano yan siya? Pag hindi, ano ibig sabihin? Ano kailangan na? Mga Muslim. Okay. Okay, tama. Ito, basahin? Recipient. Oh, very good. Sino nagsagot dito? Jahidin. Dito. Very good, Pahal. Dito. China, very good. Well, okay. Palakpakan. Takbir. Sabihin niyo. Allahu Akbar. Go. Okay. So, very good. So, tumpak ang lahat ng inyong mga sagot. Okay. So, mamaya class, mayroon tayong makinig ng mabuti kasi magkakaroon tayo ng grupo o pangkatang gawain. Grupuhin ko kayo para mas lalo ninyong maintindihan ang ating aralin. So, ito yung rubrics. Rubrika mamaya ng ating aralin, kaya dapat makinig. Una, ang konsepto, meaning, ang gawin ninyo sa inyong grupo sa ating aralin. Kaya dapat bawat isa sa inyo makinig sa ating aralin. 5 points. Pangalawa, keyword. Dapat ang bawat grupo ay magkaintindihan. Magkakisa ng sagot. Okay, 5 points. Organization, meaning, kabuuan niya. Malinis, malakain, activity, at ano pa? Tama ang ginawa. 5 points. Kabuuan ninyo ang tatanda is ilan? Yes, dapat. Kung baka ang inyong gagawin mamaya. Kaya makinig yan yung rubrika. Okay. So, pag-aralan natin ngayon, ano yung ginawa ninyo kanina dito? Ano? Ano sa palagay ninyo? Diyan, sa ating aralin. Ano itong mga larawan? Ha? Nagbibigay ng dala? Okay, sige. Yan yung tatalakayin natin ngayon, class. Ang paksa natin ngayon is ad-zaka. Basahin na sabay-sabay, ad-zaka. Okay. Ad-zaka, go. Sa Arabic word, go. This means a controlling portion of wealth must be released for the benefit of the recipient who quality based on specific benchmarks, hisab, and conditions.
portion of wealth must be released for the benefit of the recipients whose quality based on specific benchmark or nisab. Nisab is also an Arabic word means benchmarks and conditions. Zakat also cleanses both the giver and his or her wealth. Meaning, worship siya pagsamba kay Allah o kay God, kay Allah. Meaning, part siya ng ating kayamanan. Ano ibig sabihin ng kayamanan? Sa Maguindanao. Yan ba? Dako? Pag dako, may kayaman. Okay? Pag mayaman, syempre may kayamanan. Pag sinabi natin kayamanan, ano yung siya? Halimbawa ng kayamanan. Taas kamay. Okay. O, Fatima, masaman. Kayamanan, kung dako ang isa katao, sinasaya ka. Kilo. Mga mamahaling bagay, gaya na, kotse, ano ka? Ano siya nakabili ng kotse? Ano ang kanyang bigay? Pera, marami siyang pera, no? So ano pa? Ano pa ang halimbawa ng kayamanan na may isang tao pag sinabing mayaman? Ha? Ano pa? Jardin, bahay, at mga mga iba't ibang tanim, lupain. Okay. So, pag mayaman ka, yun siya ang isang palatandaan na ito ay isang mayamang tao instead. Okay. Zakat cleanses both the giver. Nagpapalinis, nagpa-purify, no? Nagpalimpyo. Ginasutinin sa Maguindanao. Ginasutin niya, kinalilinis niya, no? Cleanses both sa giver, at saka sa kayamanan niya. Okay. So, ito yan, ibig sabihin ng zakat. Okay. Zakat also is an obligatory worship. Meaning obligatory, obliged yun ang Muslim. Tayo. No? Responsibilidad natin. Napilitan tayo. Ay, kumbaga, putos siya ni Allah. Obliged tayo, dapat magbigay ng zakat. And the third pillar of Islam. Pangatlong haligi siya ng agama Islam. Ang az-zakat. It was mentioned in the prayer in 28 verses of the Quran. Sa Quran, nabanggit doon na ang zakat ay obligasyon ng isang Muslim na may kakayahan. Lilitan din siya ka ng ingon lang, kung magkatag zakat, sayang ang kwarta. Hindi. Maghatag sila dapat sa Muslim pag mayaman. Okay. Ano ang kahalagahan ng zakat? No? Ano ang kanyang kahalagahan? Lalo man kailangan na pumagatang zakat. Or zakat sa pang Maguindanao. Okay. Kung sa'yo magkatabang, ano ang maitutuyo ng zakat? Sino magbasa sa number 1? Basahin, Shaina. Ako ba nun naghatag sa mga Importance of zakat number 1. Basahin. Dili. Human self, dirt of stinginess. Oh, well, very good. Okay, to cleanse. Para malimpyuhan, para linisin ang ating sarili galing sa mga anuman. Makasariling ugali. Mga marunong ugali. Yung selfishness. Pagkalamo. Ang inutan. Sayang, di ko mumatag. Ako anigyaguan ako. Pero wala tayong magawa dahil utos siya ni Allah nakalagay sa Quran. Na bigay dapat tayo ng zakat. At saka maiwasan ang sinasabing love of wealth. Pag mayroon ka class, sabi natin, love of wealth, ano ibig sabihin? Yun bang sobrang natin pagmamahal sa ating ari-arian, makalimutan na natin si God, si Allah. Hindi na tayo nagsasambayan. Kasi matakot kaiwanan, may magkatong pera. Hindi mo alam, sino
nagbigay sa atin ng ating ari-arian, saan galing yan? Kalawa. Okay. So, maiwasan yun siya para hindi natin makalimutan siya. Kasi minsan sa sobra na natin, lahat na natin yung ating kayamanan na nagtawag na sa adan sa masjid, nagbangga, pabungol-bungol, kahit maadlok, bilhin ang kayamanan sa balay. Basta, isa nagtawag na ubang, kanya magsala. So, iwasan na lang sobrang pagmamahal. No? Kaya, bawasan natin yung ating kayamanan, ibigay sa mga nangangailangan. Number 2, to help the poor and needy. Para, ano yung isa? To help the poor and needy. Pati na. Tayo. Ha? Yes, mayroon makain ang mga nangangailangan. No? To help the poor. Sabi sila poor, nangangailangan. Hindi sapat yung kanilang pagkain. Number 3, to build the public utility in which the life of the people depends. Ano yung sabihin? Pag magbigay tayo ng zaka, doon kukunin. Ano yung sabihin ng nakasalalay ang ating buhay? Diyan. Gaya ng ano? Paggawa ng kalsada. Paggawa ng madrasa. Kasi bakit kailangan natin gagawa ng kalsada at madrasa? Nakadepende yung ating buhay doon. Bakit man? Dahil, pag mag-aral tayo, mayroon tayong, ano sabi? Yes, maaabot, mayroon tayong kinabukasan. Pag mayroon tayong kinabukasan, anong mangyayari? Mayroon tayo makain. Mayroon tayong maganda pamumuhay. Pag mayroon tayong magandang pamumuhay, makasala tayo. Makasambahayan tayo ng mabuti. Kaya sabi, is an act of worship. Number 4, to limit the increase of wealth of the rich. Para rin, yung sabi natin kanina, mag-control ang love of wealth, malimitahan ang kayamanan ng mga nangyayari. Yung sabi natin kanina, pag minsan ang tao sobrang yaman na, ano nga nangyayari minsan? Ano dahil sabi natin kanina? Nawawala na sa iman, sa faith, vanity. Di na siya, kung sa may mga epekto gali, pagka hindi pwede na kamag, mayaman ko. Hindi ako pwede magsambayan, kahit mayaman ako, makakao na sa tarong. No? Kahit ako dagang kwarta, ganun ba? Iwasan ang pagkakambo. Iwasan. No? Dahil nagasaling na kasi mong kayamanan. Ikaw na pinakahawalan ng kalimutan. Hindi dapat ganyan. So, dapat bigay tayo ng zaka para malimit daw ang kayamanan ng mga mayayaman para hindi sila mawala magiging sa landas. No? Okay. Kasi sa atin, sa Islam, iman. At kadadagdag sa iman. Hindi pa. Mawala na sa iman, kulang na ang pananampalataya. Kulang na. Wala na siyang sinasabi, strong iman, strong faith. Kaya nagasalit na siya kay dako siya. Wag na siya lakang-aw sa uwan. Usay ang nangailangan sa uwan. No? Ano ba ang pinakailangan ng uwan? Okay. So, naiintindihan ang ibig sabihin ng zaka at ano ang kanyang kahalagahan? Oh. Ang kanyang, kung saan matabang galing sa zaka, makahibog kung sa mga project gaya ng masjid, madrasaan, daan. No, kung wala tayo sapat na daan, mabuting daan, makapunta ba tayo sa madrasa, mga bata? Hindi. Kaya yun ang nagagawa ang zaka. At yung mga nangangailangan, natutulungan natin sila. Mayroon na silang pambili ng pagkain, mga iba't-ibang gamit. Kaganta. Naintindihan niyo? Natin alin. Okay. So ngayon, ito yung gagawin natin. Kanina, ako ang bigay sa inyo na aralin. Ngayon, basahin natin ng sabay-sabay. Let's read the following together. Okay, sabay-sabay natin basahin. Ano yung zaka? Zaka is an obligatory
basahin. To cleanse the human self from the dirt of selfishness, sickness, and love of wealth. Number 2. To help the poor and needy. Number 3. To build the public utilities like the life of the participants. Number 4. To limit the increase of wealth of the rich. Okay. Nasa natin ng sabay-sabay. Ngayon, sino ang makapagsabi, isa sa inyo, makapagsabi, ano gani yung natutunan natin tungkol sa zakat? Ano gani sinasabi ang zakat? Pakar? Ang zakat? Pwede Tagalog, pwede English, sige Tagalog. Zakat is an act of, tayo. Is an act of, ano gani sinasabi ang zakat? Sino? Sino makakatulong kay? Okay. Okay, very good. Ang zakat is an act of worship. Naintindihan? Okay. So ngayon, ito yung group work in the class. Okay, mayroon naman tayong grupo, no? Group Mujahideen, group Mahal, group Shaina. Okay. So ang grupo ni Mahal, group 1. Diba? Group 1 niya si Mahal. Ang group 2, grupo ni Mujahideen. Ang group 3, grupo ni Shaina. Okay, kunin ni Mahal ang kanyang grupo, dalhin niya doon. At ang gagawin niyo pa, gawa kayo ng concept map. Lagay niyo sa concept map ang mga salita, kahit ilan lang, na pwede i-connect doon sa ibig sabihin, doon pa sa hukad saka. Lagay niyo. Alam niyo na paano ang concept map? Pinag-aralan na natin yan. Okay. Grupo ni Mujahideen, dalhin mo doon. Dito sa gitna, pwede. Yan. Grupo Mujahideen, dalhin mo sa gitna, yung grupo mo. Gawa kayo o guguhit kayo ng ano ba ang pipili kayo o isip-isip kayo ng isang proyekto o bagay na naitutulong ng zakat para sa kabutihan ng mga bata o tao. Group 3, China Group. Ngayon, dito makikita ang galing nila kung paano sila mag-act. Ibig sabihin sa emulation, ano lang ninyo? Dito kayo banda practice kayo, bigyan ko kayo ng minuto para mag-ensayo, practice. Mag-simulate kayo, halimbawa, act-out lang, i-act lang ninyo, kumbaga, act-out ninyo sa inyong grupo, ipakita sa inyong grupo, paano kumikiran ang zakat. Sino ba ang dapat bigyan, sino ang magbigay. Gawa kayo ng mga kwento. Ano lang, huwag mag-get lang. Sige, dito kayo mag-ensayo. Sige. Sino mag-act ng mahirap? Sino mag-act ng mayaman? Bigyan ko kayo ng ilang minuto. Pag-count ko ng 10, ibig sabihin tapos na ang output at i-present sa gitna. Okay, mag-count ako ha. After 10, dapat tapos na. 1, 2, yung rubrics kanina, isa doon ang teamwork. Dapat sa teamwork, iwasan ang maingay. Dapat magkaisa sa sagot or gawain. Nag-count ako ha. 1, 2, 3, 4, 5, ang maingay, bawasan ko, bibigay ko sa hindi maingay na grupo ang total points. 4, 5, pagkatapos mo mag-count ng 10, dapat tayo na lang ang patapos na. Then, present ninyo sa gitna ang inyong output. 5,
6, 7, 8, 9, sana lang. Okay. 10. Okay. Balik sa upuan at maghanda para sa recitation ng bawat grupo. Okay. Tapos na. Tapos na ang counting. Okay, mauna mag-present ang group 1. Okay, present. Sa gitna or depende sa inyo paano nyo i-present. Basahin o ikaliwanag. Dito. Dito. Dito ang dasar. Makinig. Ang iba, hindi pa mag-present, makinig. Para mas may alam kayo sa kanilang. Sige, makinig muna sa kanilang presentation. Ano yung sabihin pag mag-present? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ay aming ginuhit sa aming grupo. Sa Azaka, concept naman. Number 1, charity. Number 2, obligatory. Number 3, blessing. Number 4, worship. Okay. Pakita daw, Beth. Beth, ano yung sinulat nila? Basahin daw. Kayo, basahin nila rin ang sinulat. Charity, obligatory. Sige, pakita. Blessing, worship. Okay. Very good. Okay, bigyan natin sila ng isang takbir. Allahu Akbar, go! Allahu Akbar. Okay, mabo. So, ganito yung kanilang ginawa. Okay. Next group, group 2. Grupo ni Mujahideen. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang aming ginuhit sa aming grupo. Ito ang isang example na nagbibigay ng zakat. Ito po ay madrasa. Yan yung ginawa niya madrasa. Okay, bakit madrasa? Para po may pag-aralan ang Mga Muslim. Okay, mga Muslim na bata. So, kanyang ginawa ay ano, class? Ano kanyang ginawa? madrasa. Madrasa. Pag sinabi natin madrasa, ano rin siya? Ano yan? Nag-aaral ang mga Muslim. Okay. Bigyan natin sila ng takbir. Takbir. Go. Allah. Okay. Mupo. Okay. Group 3. Group 4 is China. Okay. Sige. Ito. Kaya ma-artistahin daw sila. Mas gusto nila ma-artist sa klase. Ma-acting ba? Dito rin mag-acting. Yes, ma'am. Okay. So, ano yung binigay mo, Shaina? Ano yung binigay mo? Anong tawag sa perang binigay ni Shaina? Yes. Ano yung tulong nila? Ito? Kapag-aral. So, anong tawag dito? Anong tawag? Saan galing
sabi ng Allahu Akbar? Takbir. Allahu Akbar! Okay. So, naintindihan ang sinasabi ng zakat. Okay. At alam na ano ang naitutulong ng zakat. Okay. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng zakat? Ano lang yung sabi natin tungkol sa zakat? Zakat is Fatima. Kayo? Okay, ano pa? Ano bang natatandaan niyo aside sa zakat is an act of worship? Tama. Okay, Aisa. Blessings daw tama. Kasi nagbibigay siya ng blessing sa tao, nagbibigay at binigyan. Okay, Abdurrahman. Charity daw, sa act of charity. Very good. Dami na silang natutunan about al-zakat. So ngayon, para masulit ko ang natutunan ninyo kung tama ba, buha kayo ng kalahating pirasong papel. Sige, para malaman natin kung mas lalo bang naintindihan ang ating paksa, ito yung gagawin ninyo, sagutin ninyo. Write a simple sentence about al-zakat. Simple lang. Ano yung natutunan niyo? Isang pangungusap lang, dalawa, simpleng pangungusap. Ano ang ibig sabihin ng al-zakat? Okay. In 3 minutes, 2 minutes, dapat makasagot na, matapos na. Ang ginawa. What? Ano ibig sabihin ng al-zakat? Ngayon, iba na yung pauta na nakakayas na. Okay. Pag magsabi ako ng peppers, tapos na. Pwede na hindi ko piyakit niya. Lola, sagot lang. Al-zakat is, simple sentence. Simple pangungusap. Okay, tapos na. Okay, papers up. Sige na, papers up na. Sige, ipasa ang papel sa harap. Alam niyo naman, magpasa ganito ha. Ganito, ipasa. Doon. Paikot, papunta dito. Kayo dyan, dito. Okay, paikot dito. Sige, para dito na sa harap. Kunin mo, Fatima. Okay, tapos dito. Basa. Okay. Boys. Ano? Okay. So, alam niyo na. Ano ang al-zakat? Alam niyo na ang al-zakat? Ang boys, ibigay ko sa girl, yan ang check mo. Check natin kung tama ang sa'yo. Check natin, para hindi nakita niya sa hindi ng pangalan. Okay, betin na natin. Ano ba ibig sabihin ng zakat? Zakat is an act of worship. Okay, pwede rin
sentence ng meaning natin is an act of, is an obligatory. Obligatory to all Muslim. Okay. Simple sentence lang. Sino ang nakasagot? Ako na magbigay mamaya ng ano ng points ninyo. Sige. Importante, naintindihan ninyo, malaga naintindihan ninyo ang aking aralin. Okay. Sige. Sino ang nakatama ng sagot? Taas ang papel ang nakacheck ng tama. Taas ang papel. Sinabi ko. Okay, tama? Okay, very good. Halos lahat, okay? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Okay, at siyang 10. Ibig sabihin, out of 12, 10 kayo ang nakakuha ng tamang sagot. Okay. Ibig sabihin, marami sa inyong naintindihan ang ibig sabihin ng al-zakah. Okay, pasa ang papel. Balik dito sa harap. Kwentahin. Yan. Okay. Sige, paupo na lahat. Okay. So, naintindihan na ang ibig sabihin ng al-zakah. So, yun lamang ang ating pagsao-aralin sa araw na ito. Tayo lahat. Tayo lahat. Tayo ng maayos. Wadaan, class. Wadaan, kindergarten, wadaan, class. Okay. Syukran sa pakikinig. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadaan. Hai.